Total na banggit niyo po yan, kinlaro po very emphatic po ang Supreme Court doon sa kanilang nilabas na statement. The Supreme Court only decided on the prayers for interim relief. The main issues raised by the parties, ulitin ko lang po, the main issues raised by the parties in their pleadings and motions are yet to be resolved in the main case. Pasensya na po kayo, attorney, pero hindi po ba pwedeng i-interpret ninyo na hintayin nyo? Either way, pwede rin kaming magdesisyon dun sa mas malaking issue, yung main issue. At baka nga ito'y pumabor kay Bato or at sa iba pa na kumukontra sa gobyerno rito. Well, maaari ho. Totoo naman yan na kasi yung TRO, preliminary remedy lamang yan. Ibig sabihin, habang dinidinig o pinag-iisipan yung main petition, humihingi ng temporary relief. So, hindi binigay. Pero usually, binibigay yung temporary relief kung talagang nakikita nila na yung ginagawa ng isang ahensya ng gobyerno, walang kabase-basehan. It is oppressive, whimsical, no basis in fact or in law. So, usually yan, binibigay nila. So, dito, tinimbang na rin nila, tinignan na rin nila yung mga batas. So, hindi nag-issue ng TRO. So, ang linaw niyan. Ngayon, babalikan nila yung main petition at titignan nila ulit. But usually ho, yung mga argumento doon ay nagagamit na rin dito sa pag-consider ng preliminary relief. So, it could be a mirror of the thinking of the majority of the members of the court. Kung ang tanong, maaari bang ibahin nila? Maaari siguro. Yes. But usually, ganun na nga yun. Kasi yung mga arguments ng magkabilang panig na isabit na eh. And this is only a question of law. Hindi na kung ito question of fact. Kinilala nga na, kinonfirm na yan ng ICC na sa kanila talaga yan. Ang subject talaga si Senator Bato. So yung mga ganyan na issue, factual issue, wala na. Question of law na lang. Pareho naman yung batas. Sa ngayon, na nag-deny ng TRO, hanggang dun sa pagtalakay nila dun sa main case.